a proud member of MBC Media Group. 4 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na tayo ngayon, 2 ng Abril. Sa ulo ng ating mga balita, Dagupan City nakapagtala ng 45 degrees na dangerous heat index. Dahil naman sa sobrang init, face-to-face classes sa ilang paralan sa bansa sinuspende. General Romel Francisco Marbil itinalagang bagong PNP chief. Gentleman's agreement ng dating Pangulong Duterte sa China maaaring ipawalang bisa ng Pangulong BBM ayon sa isang retired Supreme Court Justice. Taguig City Treasurer at ilang empleyado kinasuhan ng Makati LGU sa Ombudsman. Babaeng drug suspect itinumba habang naliligo sa Antipolo City. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita. Nakapagtala ng dangerous heat index ang Dagupan City sa Pangasinan. Umabot ito ng 45 degrees Celsius kahapon. Ayon sa Pag-asa, may tuturing na nasa danger level ng heat stroke. Mula 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, maaari itong magresulta ng heat cramps at heat exhaustion o sobrang patig. Babala ng Pag-asa, mas titindi pa ang init na nararanasan sa bansa ngayong Abril. Bukod sa Dagupan City, ang iba pang mga lugar na nakapagtala na rin kahapon ng dangerous level ng heat index ay ang mga sumusunod. Ambaler, Aurora, 42 degrees Celsius. Aberlan, Palawan, 43. Central Bicol State University of Agriculture sa Pili, Camarines Sur, 44 degrees Celsius. Rojas City, sa Capiz, 44 degrees Celsius. Iloilo City, 42 degrees Celsius. Dumangas, Iloilo, 43 degrees Celsius. Catarman, Northern Samar, 43 degrees Celsius. At Cotabato City sa Maguindanao, 42 degrees Celsius. Nagbabala ang Pag-asa na mas mapanganib na init na panahon ang maitatala ngayong buwan. Ayon kay Obed Madrina, ng Pag-asa, sa unang araw pa lamang ng Abril, bumungad na ang danger level heat index sa ilang lalawigan. Dahilan para magsuspende ng face-to-face classes ang ilang paralan sa Visayas at Mindanao. Simula kahapon, tatagal hanggang ngayong araw na ito, Martes. Kabilang sa mga lugar na nakaranas ng mataas na heat index at nagsuspende ng klase, ang Bago City, ang Ibi Magalona at Hinubaan sa Negros Occidental, Silay City, Iloilo City, Bacolod City, Rojas at Capiz. Iniutos naman ng DepEd Western Visayas na sa 246 na mga public schools sa rehiyon mag-shift sa alternative learning mode o modular mode of instruction dahil sa napakainit na panahon. Sa Luzon, sinuspende ang lahat ng on-site classes sa public schools sa Dagupan City mula April 1 tatagal hanggang April 4. Yan po ay sa Huwebes. Kahapon, nakapagtala ng dangerous heat index ang Dagupan City, Pangasinan, umabot ng 45 degrees Celsius. Masantosya kabasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Maaaring magpatupad ang mga paaralan ng blended learning sa gitna ng tumitinding heat index dahil naman sa El Nino at summer. Ayon kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, maaaring magsuspende ng face-to-face classes kapag may kalamidad o kaya mainit ang panahon. Kaya walaan niya siyang nakikitang problema kung kabi-kabilang class suspension ang pairali ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ng DepEd sa Department of Health upang mapigilan ang pertussis outbreak sa mga eskwelahan. 8 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. 77% ng mga guro sa public school sa Metro Manila hindi na matiis ang tindi ng init sa mga silid-aralan. Sa survey ng Alliance of Concerned Teachers, 87% ng mga teacher ang nagsasabi labis nang nakakaapekto sa focus ng mga estudyante ang sobrang init. 87% din ng mga teachers
ang may mga estudyanteng may medical condition gaya ng asthma at allergy na posibleng palalain pa ng mainit na panahon. Ilan naman sa mga guro nakararanas na rin ng migraine, hypertension, allergies at asthma. Iminumungkahi ng Alliance of Concerned Teachers na payagan ng mga guro at mag-aaral magsuot ng komportableng damit, bigyan sila ng libreng tubig at magpatupad ng asynchronous classes o flexible learning modalities. Posibleng pumalo pa sa 80 probinsya maapektuhan ng El Nino hanggang sa dulo ng Abril. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, maaaring makaranas ng dry condition, dry spell o drought ang mga hindi pa tinukoy na lalawigan. Pero sinabi ni Villarama na bantay sarado ng Task Force ang nasa mga lugar ng Region 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9 at 12. 16 anyang bayan ang nagdeklara na ng state of calamity dahil sa El Nino, bukod pa sa lalawigan ng Occidental Mindoro na apektado na rin ng matinding tagtuyot. In fact, ang Cebu nagdeklara na po ng water crisis. Nilinaw naman ng Department of Public Works and Highways na hindi silang may pakana sa mga nakatiwangwang na mga roadworks sa kahabaan ng EDSA na nagdudulot na matinding traffic. Papanayam ng DCRH at ng radyo natin, sinabi ni Public Works NCR Director Lori Malaluan, ito'y kagagawa ng 2 pribadong kontraktor ng isang telecom company. Nagalit pa umano si MMDA Chair Don Artes dahil sa pag-aakalang silang responsable sa naging road network, lalo't na ginagamit pa ang kanilang traffic cones para dito. Bali, ang alam ko po, ito rin po ay naihingi ng permiso sa MMDA. Kaya nga po nag-usap din kami ng MMDA na talagang actually galit nga po si attorney Don Artes. Si Chairman Artes. Chairman Artes. Nga po, ang akala nila ay sa DPWH pero ngayon po ay naging malinaw. Una rito, nagbigay ng permiso ang MMDA sa pagsasagawa ng mga road network nitong Holy Week upang makaiwas na makasagabal ito kapag nagsibalikan na ang mga biyahero. Magmumultahin ng MMDA ang 2 kontraktor ng Globe Telecom na nabigong matapos ang mga hukay sa EDSA mula noong Semana Santa. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, dapat matapos ng HGC Global Communications Corporation at Arling Corporation ang proyekto kahapon pa ng umaga. Pero 24 lamang sa 40 excavation para sa fiber optic installation sa kahabaan ng EDSA ang nakumpleto dahil umano sa problema ng logistics. 50,000 pesos ang multa sa kontraktor sa bawat nakatiwangwang na hukay at sa bawat araw na may iwan itong nakatenga. Pag-aaralan din ng MMDA at ng Department of Public Works and Highways ang karagdagang parusa kabilang ang temporary ban sa pag-i-issue ng permit sa mga kontraktor na posibleng pananagutan, again din ang posibleng pananagutan ng Globe Telecom. Ay, mga bisis! Amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para lamanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Mamalengke muna tayo na sa Las Piñas Public Market ngayon. Si Noche Kaka, salamin natin kung may pagbabago ang presyo. Sa presyo mukhang walang pagbabago. Yung income ang matindi din. Alam pagbabago. Noche, anong latest dyan? Mayong buntag, Kuya Angel, ngayong Tuesday morning, walang pagbabago sa presyo. Ganun pa rin ang presyohan ngayon dito sa Las Piñas City Public Market. Katulad na lamang Kuya Angel, yung bangus na sa 240 pa rin ang kilo. Yung tilapia, ganun din, 150 habang lokal na galunggong 240 sa mga naghahanap naman ng alumahan. 360 ang kilo. Ang kasim naman, Kuya Angel, nasa 330 ang kilo. Yung liempo, 375 at ang manok, 180. Isama na rin natin yung baka, yung laman, 470 ang kilo. Puntahan naman natin yung gulay, kamatis,
70 ang kilo, yung bawang 160 at ang luya 150 ang kilo, kalamansi 100, carrots 120 ang kilo, yung talong 105, ang palaya 120, habang labanos 120 pa rin ang kilo, patatas 130, ang beans 95, pipino 125, ang repolyo 70, at ang sitaw 75 ang kilo, kalabasa 50, sayote 60, at yung kangkong per tali, yung bentahan na dito 15 pesos yung bawat tali. So yan ang presyo, kaya Angel, ngayong Tuesday morning dito sa Las Piñas City Public Market. Mula ko na sa Pilipinas, DCRH, ako si Natirasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, Noche. Maganda umaga, Pilipinas. Pambili na lang ang kulang. Sige, bigyan natin ng pambili. Mahiwagang tunog. 23,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. So far, yung feedback sa atin ni Tunog Master Mabel, ala pa daw pong nananalo. O yun, yan ho yung yan ho yung tunog na hindi mahula-hulaan. Ilang linggo na, 23,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ang inyong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagdetext, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas. Eto pa, chance rin ho para kumita ng extra. Patuloy po ang pagtanggap ng PAGCOR para sa mga entry sa PAGCOR Photo Contest 2024 at yan ay tatagal hanggang July 31. Ito po ay pag-anyaya sa lahat ng mga amateur at mga professional photographers na ihanda na ang inyong mga lahok sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Ang tema po ng PAGCOR Photo Contest 2024 ay Harvest Time upang ipakita ang sipag, husay, pagsisikap ng mga magsasaka, mga mangingisda at mga nasa sektor ng agrikultura tungo sa masaganang ani, hindi lamang para sa kanilang pamilya kundi para sa sambayan ng Pilipino. Ayan, ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, isa sa mga highlights ng 2024 Photo Contest ay ang bagong drone category para nga sa mga larawang kuha sa Himpapawid. Pero syempre, tuloy pa rin ho yung conventional category at mobile category. At ang total cash prizes itinaas na sa 2.23 million pesos mula sa dating 1.6 million pesos lamang. At ang pwedeng sumali, ibinaba na rin ng PAGCOR ang age requirement. Pwede nang sumali ang 16 years old pataas. Ayan, dati 18 years old kasi. Lahat ng entries ay kinakailangan kuha mula August 1 hanggang August 1, 2023 hanggang July 31, 2024. Ipapadala po ninyo ang inyong mga entry sa www.pagcor.ph/photocon2024. Ayan, padala nyo na. Malay nyo, madali nyo yung malalaking premyo. Maganda umaga, Pilipinas. Bagong promote na pulis sa Eastern Visayas, pinalalahanan na maging matuwid at panatilihing respetado. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Mga bagong promote na pulis pinalalahanan ng PNP official sa Eastern Visayas ay kay Police Regional Office Regional Director Brigadier General Ronaldo Pawid na dapat ipakita ng mga ito ang matuwid at respetadong magtrabaho ng mga pulis sa publiko. Inihayag ito ni General Pawid sa 1,958 na bagong promote na PNP personnel na tulungan na kada isa na may angat ang pangalan ng kapulisan sa pamamagitan ng pagiging respetado at disiplinadong pulis. Pinakongratulate naman ito ang bagong promote na 125 na mga opisyal na kapulisan sa Rion 8, 1,833 na mga non-commissioned officers, dagdag ng general. Wala sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Dengan salamat Jimmy. Samantala, naka-score naman ang Santa Maria, Pangasinan PNP. Dating barangay tanod na nagtatago sa batas, arestado. Detalye mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy.
Nasa likod ngayon ng Rias na bakal ng Santa Maria Police Station ang suspect na 19 na taong nagtago sa batas na kinilalang si Vic Perez, 59 anyos, barangay Tanod at residente ng barangay Tukitik, Tayug. Sa ulat ni Santa Maria OIC Chief of Police Major J. Bram Casiano, naaresto ang suspect alas 11:15 ng tanghali sa Poblacion West, Santa Maria ng kanilang tropa kasamang 104th Mobile Company at Regional Mobile Force Battalion na nakabase sa Tayog sa bisa ng alias warrant to Paris na may petsang February 3, 2005 na pinalabas ng Presiding Judge of Municipal Trial Court ng Santa Maria sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property na may piyansang 50,000 piso para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Samantala, 10 drug personalities naman natimbog din sa isang linggong anti-drug operation sa Cordillera. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 na ibagdabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Romy. Matagumpay ang isang linggong anti-drug operation ng mga kapulisan sa Cordillera. Nagresulta ito sa pagkakasamsam ng higit 15 milyong pisong halaga ng illegal na droga at pagkakaaresto ng 10 drug personalities sa magkakaiwalay na anti-drug operation sa Cordillera. Batay sa report ng Regional Operations Division ng Cordillera PNP, magkakaiwalay na natiklo ang 10 drug personalities sa Baguio City, Benguet at Ifugao matapos makumpiska ng shabu na may kabong timbang na 12.30 gramo at standard drug price na 83,640 pesos. Kabilang sa mga natimbog ang 7 street level individuals at 3 high-value individuals. Sa iwalay na marijuana eradication operation, nadiskubre ng mga operating troops ang 32,170 na fully grown marijuana plants, 500 marijuana seedlings, 70,000 tangkay ng marijuana at 1,000 gramo ng tuyong marijuana na nagkakalaga na 14.9 milyong piso mula sa 11 plantasyon sa lalawigan ng Benguet at Kalinga. Lahat ng mga nasamsam na kontrabando ay winasak sa mismong lugar ng operasyon. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Romy. Mamaya nga pala, makakausap natin ang isa ho sa mga nagsusulong ng Unlad Pinas movement. Alamin nga natin mamaya. Sandali lang ha. Ano nga ba ito? Is political movement ho ba? Ano bang objective ho nito? At ito'y patuloy na kumakalat. Wanted person naman at 2 sakay ng isang tricycle arestado matapos mahulihan ng shabu. May bit-bit pang baril. Tapos lumiwas pa sana sa oplansita ng mga pulis na nagche-checkpoint sa Bagak, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Dahil sa pag-iwas sa nakalatag na oplansita ng isang tricycle, nalulan ang 3 individual, ito'y naging hudyat para mapilitang habulin at maaresto at makumpiska ng baril at droga ang mga sospek sa Governor J.J. Lino Road sa Barangay Atilano Ricardo, Bagak, Bataan. Sa ulat mula kay Police Captain Ernesto Clemente II, PIO ng Bataan PPO, alas 9:30 na gabi nang maaresto ang mga sospek sa nakalatag na oplansita ng mga tauhan ni Police Major Francis Jimenez na pinamunuan ni Deputy Police Captain Jesus Bungasngas sa nabanggit na lugar. Nang makita ng 3 sakay ng tricycle ang oplansita sa nakarsada, agad ang mga itong umiwas. Dito na sila hinabol ng Bagak PNP at nang abutan para sitahin, pinagbumura ang mga pulis at ang isang pulis ay itinulak dahil lang para bumagsak ito sa lupa. Nang pagtulungang i-search ang mga ito, nang abutan na kumpiskahan sila ng isang .22 revolver na kargado ng bala at shabu. At dito na rin nalaman na may standing warrant ang isa sa mga ito sa kasong reckless imprudence. Dinala ang 3 nadakip sa Bagak PNP Station kasama ang mga ebidensyang nakumpiska at sasampahan ang mga ito ng kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10591 illegal possession of firearms. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Maganda umaga, Pilipinas! Tayo daw dito sa Pilipinas namumroblema sa matinding init sa Las Vegas, Nevada. Sabi ni Evan lang, sila daw chili
Dahil daw sa more snow. Sarap ng buhay doon, lamig. Kaya lang extreme naman ang lamig doon pagka taglamig. Anyway, kasama na ho natin via Zoom si Deputy Secretary General Sopronios Gabonada. Siya po ang lead ng Secretariat ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair na siyang nagsusulong po nitong Unlad Pinas. Kumusta nga natin si Boss Ponyo? Sir, maganda. Deputy Secgen, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Thank you for joining us this early. Magandang umaga po, Sir Angelo Palmones, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Masayang Bagong Pilipinas po para sa lahat. Ayan, okay. Thank you. Number one, ang Unlad Pinas, di ba nilaunch ito ni Presidente, and it's a growing movement. Ano objective ito? It's a political movement. Kasi ang tanong ng iba ano ba ito? Panibagong partido ba ito? Ano ang Unlad Pinas, Sir Ponyong? Well, it's born out of inspiration natin sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair na nilaunch ng ating Pangulo noong September noong nakaraang taon. At nagpatuloy ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair sa iba't ibang probinsya. At noong nakaraan, nandun tayo sa Butuan City, Agusan del Norte, at yun yung pang-14th natin na Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Pero napapansin natin sa pagkakandak natin ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair, maraming mga katanungan ang mga tao tungkol sa iba't ibang isyu ng lipunan at nagtatanong din sila kung paano may pagpapatuloy ang kilusan ng Bagong Pilipinas at ang Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Kaya naisip natin na bumuo ng isang programa at isang activity kagaya ng Unlad Pinas. Ito ay acronym ng United Leaders for Advancement and Democracy Pinas. Ito ay naglalayong mapagpatuloy yung discourse or pag-uusap ng gobyerno at ang mga lideres ng ating mga mamamayan or pamayanan upang mapagpatuloy natin yung usapin ng pag-unlad at iba't ibang issue pa ng lipunan. At doon din sa activity na to na pag-uusapan yung mga major concerns ng bayan, kagaya ng charter change, leadership, at iba't ibang reforma pa ng bayan at ng gobyerno natin. So ito talaga ay isang pagkakataon kung saan may isang informed discussion between the government, civil society, and community leaders. So it's more of a parang town hall meeting? Ganun ba dating nito? Yes, sir. Oh. Yes, sir. Para makuha po natin yung mga issue ng lipunan at very specific dun sa mga lugar nila at mapagpatuloy natin yung iba't ibang programa at serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na binibigay natin during Bagong Pilipinas Servisyo Fair. So, nagkakataon lang na isinabay na rin yung Unlad Pinas doon sa Servisyo Fair. Kasi doon sa Servisyo Fair, nandun yung mga services, di ba? Ano ba yung mga services nyo doon bukod doon sa mga pinamimigay ng mga ayuda? Well, ang daming ahensya na involved usually, Sir Angelo, dito sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. More than 55 participating agencies with almost 300 programs and services. Ang alam lang kasi natin yung mga ayuda yung TUPAD, AIDS, MAIP. Ito yung mga popular na programa. Pero ang dami pong programa ng ahensya, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na hindi alam ng mga taong bayan. At dinadala natin to sa bawat probinsya at binibigay natin itong mga programa at serbisyo sa mga tao. Direct mismo sa tao. Hindi na kailangan ang tao ang pumunta sa serbisyo o maghanap ng serbisyo, kundi ang serbisyo na ng gobyerno ang maghahanap dun sa mga taong nangangailangan. So klaro hindi ito political movement. It's more of a town hall. It's more of a town hall meeting sa iba't ibang mga lugar na para i-reach out kung ano yung mga concerns nila. Yes po. Isa po itong town hall meeting at isa itong plataforma kung saan napapalawak natin o nai-inform natin yung mga taong bayan sa tunay na impormasyon tungkol sa mga isyong pambayan. In a way po, pwede rin silang magdulog. Halimbawa, meron silang mga proposal of possible legislation na na makatutulong sa kanilang mga lokalidad, na hindi isinusulong halimbawa ng kanilang representative. Pwede rin yun. It can serve as a platform. Yes, sir. Yes po. Ito po ay isang napakahalagang platform kung saan ma-erase nila yung mga concern na yan. At it's a continuous communication, sir, between the organizers of the Bagong Pilipinas Servisyo Fair at ng mga community leaders para patuloy nating matugunan yung pangangailangan nila at ma-connect sila ng tama doon sa various government agencies natin.
Ang pondo nung pinamimigay na mga ayuda, galing din ito sa iba't ibang mga agencies na participating. Ano mo, DSWD? Yes, sir. Oo. Yes, sir. Wala po tayong binago no, sa mga menu of services at ang mga pondong ito ay nanggaling din talaga sa mga ahensya natin. Nagkataon lang na nilagay natin sa isang venue, sa isang lugar, sa isang pagkakataon, ang lahat ng programang ito para hindi mahirapan ang taong bayan doon sa pag-aabil ng services. So far, sir, based on our registration portal, naka-reach out na tayo sa almost 2 million Filipinos na nag-participate sa bagong Pilipinas Servicio Fair. And sobrang laki ng pondo ang nailaan dito at naging mainam na pamamaraan para ma-utilize ang mga pondo ng mga ahensya sa iba't iba nilang programa at serbisyo. Sa tala ng DBM, sir, no? Walang naitawid na continuing fund mula 2023 to 2024. So, yung mga major agencies natin, nagamit talaga nila ng buo at husay yung pondong na ilaan sa kanila. Isa ni dito dahil sa pamamagitan ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Sir Ponyong, ito ba aabot dun sa mga poorest of the poor communities? Paano daw yung prioritization ng mga lugar na pupuntahan? Yun po ang bilin sa atin ng mahal na Pangulo at ni Speaker Martin Romualdez na walang probinsyang maiiwan sa bagong Pilipinas at ang bagong Pilipinas Servicio Fair ay makakarating sa bawat sulok ng Pilipinas. We are targeting 82 provinces in the country and doon sa mga probinsyang ito, tinatarget natin kung saan yung mataas yung poverty incidence at mataas yung pangangailangan ng mga serbisyong ito. Province-wide po ito, Sir Antonino, Angelo. Lahat po yan ng mga munisipyo ay nabibigyan ng pagkakataon na maka-avail ng programa at serbisyo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Ayan, doon sa mga kapgo na madalas nagre-reklamo na napapabayaan sila ng mga local commanders nila o ng LGU. Ayan, abangan nyo pagpuntahon niya ng UNLAD Pinas ng grupo nila, no, ni Sir Ponyong, dyan sa mga lugar nyo, dumulog na kayo, di ba? Kasi baka mamaya may mga kinakailangang legislation na kailangang baguhin para sa kapakanan ng mga kapgo natin, yung mga BPAT, ito yung mga magandang pagkakataon. Localize yung issue, pero baka kinakailangan na natin ng national response dahil funding allocation ang pinag-uusapan. Ito yung magandang pagkakataon. Boss Ponyo, ito pa. Romblon, ang laki ng probinsya namin. Baka pwede rin kayong pumunta. Kasama po yan, sir. Lahat po ng probinsya, no, wala naman po tayong pinipili. Lahat yan ay pupuntahan ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Ang tanong nila, Sir Angelo, how do you institutionalize a big program such as Bagong Pilipinas Servicio Fair? Sa bawat punta po natin, sa bawat probinsya ng Bagong Pilipinas Servicio Fair, magtatayo po tayo ng Bagong Pilipinas Servicio Center para po siyang mall ng lahat ng ahensya ng gobyerno ay nandun na sa isang lugar. At magtatayo tayo nito bawat probinsya para hindi na po mahirapan ang taong bayan natin na palundag-lundag sa iba't ibang lugar ng probinsya o iba't ibang lugar ng rehiyon. Usually, nasa sentro po yan ng mga regions natin, no? Ang mga national government agency. Pero sa Bagong Pilipinas Servicio Center, nandun na po sa bawat probinsya. Itong mga serbisyo na ito at itong mga ahensya na ito, nasa isang lugar na lang para kang nag-shopping sa mall, no? Para madali mong ma-avail yung programs and services. During Bagong Pilipinas Servicio Fair din, Sir Angelo, napakaraming convergence program. Nakikita natin na pag nagtutulong-tulungan ang gobyerno o ahensya ng gobyerno sa iba't ibang programa nila, mas malawak yung naa-avail na benefits ng mga kababayan natin. Kagaya ng, for example, napakahirap kumuha ng lisensya ng mga tricycle driver natin dahil sobrang mahal din, no? ng pagkuha ng lisensya o registration din ng mga bihikulo nila. So, tinatarget natin ito sila at nandyan si DSWD para magbigay ng ayuda para makakuha sila ng mga lisensya nila ng libre with LTO. So, nagkakaroon ng programa ang LTO at DSWD para matugunan yung pangangailangan ng mga public sector drivers natin para legitimate silang makapaghanap buhay. So, isa lang po yan sa napakaraming convergence program na nangyayari during Bagong Pilipinas Servicio Fair. Paano sila magpapaschedule? Susulat sila? Paano arrangement? Meron po tayo, no? Meron po tayong mga, of course, ang tie-up natin dito, Sir Angelo, no? Kasi this is part also of the oversight function of the House
or Congress, ang mga congressman po mismo ay dinudulugan ng mga kababayan natin. Ang mga mayors, dinudulugan din nila. So doon kami nangunguha ng mga beneficiaries, Sir Angelo, no? At sa iba't ibang sektor pa kung saan may pangangailangan. So may portal din tayo, Sir Angelo, no, na binibigay bawat punta natin sa bawat probinsya kung saan sila ay makapagrehistro. So that sa pagpunta nila during Bagong Pilipinas Servicio Fair, alam na natin kung sino sila, anong pangangailangan nila, at sa anong ahensya natin sila idudulog. Anong portal yon? Anong website? It's Bagong Pilipinas Servicio Fair. Nandyan po, i-release po natin yan, no? Na portal. Sa Bagong Pilipinas Servicio Fair na Facebook page, nandun po yung portal natin. May join button po doon o registration button po tayo doon sa Bagong Pilipinas Servicio Fair Facebook page at i-redirect po nila kayo doon sa registration portal natin. Ayun. Bagong Pilipinas o Bagong Pinas? Bagong Pilipinas Servicio Fair. Ayan, okay. Facebook page. Ayan, yun ang hanapin ho ninyo para maka-join ho kayo at na makapag-request kayo na mapuntahan yung inyong pong lugar. Depende siguro sa dami ng mga nagre-request para ma-prioritize. O dili kaya i-construe nyo sa inyong mayor o sa inyong congressman. Para ma-schedule na yung pagpunta ho sa inyo. Anyway, in the meantime, Sir Ponyong, thank you for joining us and dagang salamat sa pagising ng maaga. Ha? Thank you. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Angelo, at sa lahat ng takapakinig ng inyong programa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo, Sir Angelo. Ang House Deputy Secretary General, si Soponyas. Soponyos, sabi ko kanina. Soponyas, kakaiba kasi pangalan, Sir Ponyong. Soponyos Ponyong Gabunada. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun, Katarman, Northern Samar, pakiuna din ho kami. Diretso nyo na lamang ho doon, para doon na ho kayo dumulog ng para ma-schedule kayo. Magandang umaga din kay Renato Loitero dyan po sa Oslo, Norway. Siya daw po ay chief cook on board ng kanilang barko. Ano ba ito, Renato? Ship, cargo or cruise ship pa? Maganda umaga, Pilipinas! Oy mga mamis, laundry day today. Kunot no kama kapag manakapit, madikit at malupit ang manja, all you need is Pride. At mapahirapan ang self ka sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi manja based on test sa chocolate, mud and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. RH number 1. 28 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ayan, kaya nga ho natin kinausap si Deputy Secgen Ponyong para alam nyo kung paano ho kayo magre-request doon sa mga probinsya na hindi daw po nararating pa nito. Showbiz muna tayo, si Baron Geisler, inamin. Uy, may anak na siyang dalaga. Ang tanong ni Morley, kanino? Alamin natin mula kay Morley Alinyo ang detalye. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, nakakalokas ng super mega kabaliw matapos na magsalita si Baron Geisler kaugnay sa meron daw siyang isang anak na dalaga na ngayon ay heto na issue nga na may anak ito kay Nadia Montenegro. Pero sa kabila ng mga chika, sa kabila ng mga intriga, chismis at mga akusasyon ay nanatiling tahimik si Nadia Montenegro. Hindi siya nagsasalita kaugnay sa isyung naglalabasan ngayon. Kaya naman ang mga netizens ay tuloy-tuloy ang pagsasalita o pagsasabi na totoo kaya o totoo ba na may anak talaga si Baron Geisler kay Nadia Montenegro. Dahil kung iisipin natin, dapat ay noon pa nagsalita itong si Nadia kaugnay ng issue knowing na Nadia na very vocal sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga duda ng marami, hindi kaya totoo ang chismis? Well, tayo po ay nagtatanong lang, may anak nga ba talaga si Baron Geisler kay Nadia Montenegro? Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Morley. Ipinagtanggol naman ni dating PIDEA Director General Dionisio Santiago ang Pangulong Bongbong Marcos laban sa alegasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa drug watchlist ito ng Pangulo. Ayon kay General Dionisio, inimbitahan pa nga niya ang dating senador noon
na ngayon Pangulong Bongbong Marcos sa isang flag raising ceremony bilang speaker ng PIDEA. Ipinunto ng dating PIDEA chief na hindi niya ito gagawin kung totoo ang sinasabi ni Mayor Digong na nasa drug watch list nga ang presidente. Una na iginiit ng dating chair ng Dangerous Drugs Board na wala silang listahan ng mga individual na nasasangkot sa illegal drugs. I even invited si BBM to be our flag raising speaker. Ba't kasi i-invitahin ko nasa drug list siya? Wala kami alam na listahan. Meron listahan pero may kategorya. Binabalidate siya. Bago kayo ipasok sa permanent list, i-validation niya. Meron tayong mga law enforcement. Merong PIDEA, merong ISAP, merong police. At Coast Guard, alam ko meron eh. Lahat ng intelligence unit ng armed forces saka ng other law enforcement agency. Nandyan, hindi ka mapapasok sa permanent list kung wala kang validation. Ang alam namin, wala. Samantala, higit 200,000 pesos talaga naman ang shabu na samsam ng mga otoridad sa isang bypass operation sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. Paibuntag ni mo, Jun. Kalabuso sa kulungan ang high-value target top 6 sa regional level matapos na aresto sa kinasang bypass operation ng Bunawan Police Station pasado alas 2 na madaling araw, Abril 1 sa tapat ng Jacob Store, Purok Capricorn, Barangay Lasang, Bunawan District, Davao City. Kinilala ang suspect na si Lovimin Clarito, may asawa, 37 anyos, aircon technician at nakatira sa Purok 54, Barangay Leon Garcia, Davao City. Ayon sa report ng Bunawan PNP, hindi na pumalag ang suspect ng arestuhin ng mga otoridad matapos makuha sa kanyang posisyon ang 30.13 grams sa hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 204,884. Sa ngayon, inihanda na ng mga otoridad ang kasong isasampa laban sa naarestong suspect. Mula sa Action Radio Davao, Jun Soter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat, John. Tatlong taong pagiging insurgency free ng Zamboanga del Sur, ipinagdiwang naman ng iba't ibang sektor. Buenos Dias, Zamboanga. Detalye na balita mula kay Jun Di Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nagkatipon ang iba't ibang sektor ng Zamboanga del Sur Province at binigyang diin ang ikatlong taong pagiging insurgency-free ng buong probinsya mula sa kamay ng CPP-NPA-NDF. Sa inilunsad na peace rally, ipinagsikawan at ipinagmamalaki ng mga dumalo ang umano'y pagbagsak na ng komunista sa Zamboanga Peninsula at 3 taon na umanong nararanasan nilang kapayapaan sa mga kanayunan at wala na umanong harang sa pagiging development ready ng province. Ayon sa information team ng 1st Infantry Tabak Division, ang aktibidad ay isang paghahanda sa pagdiriwang ng tuluyan ng pagkagapi ng CPP-NPA-NDF sa probinsya ng Zamboanga del Sur at sa darating na Abril ng taong kasalukuyan nakaset na ang pagdiriwang ng nasabing aktibidad. Natunghayan naman at napakinggan sa nasabing Peace Rally Parade ang iba't ibang kwento ng karanasan ng pagdurusa at ng paghihirap ng Zamboanga del Sur dahil umano sa mga panggigipit ng CPP-NPA-NDF sa nakalipas na 55 years. Ang Peace Rally ay pinangunahan ng grupong Friends Rescued ng National Freedom for Peace Movement na dinaluhan din ng Dumingag LGU ng MTF-LCAC Head, TF-LCAC Chairman mula sa mga barangays, women, youth, religious sectors at ng iba't ibang units ng Philippine Army mula sa Zamboanga Peninsula. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Sokran, John, maraming salamat. And speaking of peace and order dyan ho sa Mindanao, maganda ho yung ginagawang mga efforts ngayon ng Bangsamoro Transition Authority. Sakop po na siya pong namamahala dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. At isa ho dyan ay si Deputy Speaker Nabil Tan. Si Deputy Speaker Nabil Tan po ay nagdiriwang naman ang kanyang birthday ngayon. And Deputy Speaker Nabil Tan ng Bangsamoro Transition Authority, happy birthday! Binabati ka ng mga mapitagan. Ayan, mista ito ng Class 80 ng mapitagan si Deputy Speaker Nabil Tan.
And speaking of Class 80 kino-congratulate din ng mga mapitagan ang 30th PNP chief natin, si General Romel Marbil. Kasama niya isa ring poging dating PNP chief, si El Presidente Nick Bartolome. General, congratulations Sumugod ang mga rallyista sa tanggapan ng Bureau of Internal Revenue sa Buwak, Marinduque. Pinagbibitiw na sa pwesto si Revenue District Officer Felix Bacal. Tinimok ng mga demonstrador ang mga empleyado na bawiin ang suporta ni kina Bacal at BIR Examiner Julius Isleta dahil sila umano ang nakakaalam sa totoong sistema ng ahensya. Narito kami upang ipaalam sa lahat, lalong-lalo na po daan sa empleyado ng BIR Marinduque. Mga empleyado na nakakaalam kung ano ang sistema at kalakaran na nagaganap sa inyong ahensya, sa inyong departamento. Narito kami upang bigyan ng boses ang inyong mamamayan, maliit man o malaki. Una nang inireklamo ng Volunteers Against Crime and Corruption at ng Sargasso Construction and Development Incorporated sina Bacal at Isleta ng paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act sa Office of the Ombudsman. Nagugat ang kasong katiwalian sa umunoy hindi pag-i-issue ng dalawang opisyal ng tax clearance certificate sa nabanggit ng mga kontratista. Ito'y sa kabila ng kautusan ng BIR Central Office na bigyan sila ng sertifikasyon dahil wala namang pending case ang complainanta. Utos ng Central Office hindi sinusunod. Bagsik bakit kaya? Alam kaya ito ng commissioner? Kasi naman si commissioner masyado yata ang inaasa ang operation ng BIR kaya hindi ho nakakagol sa kanya mga bataan. Commissioner Lumawig, nag-iintay ho ng tugon dito yung pong mga taga-Buwak, Marinduque. Pagtakin ho ninyo, yung si Rupino Cantaro, siya po ay Chief of Staff. Siya din ang head ng Large Taxpayers Group. At siya din po ang head ng Run Against Fake Transactions. Iba't ibang posisyon yan, hawak lamang ho ng isang tao. Paano makakapag-perform na mabuti? Di ho ba? Kaya sabi nung mga nandyan ho sa costumes si Rupino Cantaros ba ang pinakamagaling na taga-BIR? 5 araw na calamity leave with pay sa mga empleyado na apektado ng kalamidad isinusulong sa Kamara. Detalye na balita mula kay Manang Milky Regonan na Richweld. Manang Milky. Pinabibigyan ng 5 araw na calamity leave with pay ang mga empleyado na apektado ng kalamidad. Nakapaloob ito sa House Bill 10182 o Calamity Leave Act ni Congressman Dale Corvera. Ayon kay Corvera, layunin nitong mabigyan ng tulong ang mga empleyado at kanilang pamilya na lubhang naapektuhan ng kalamidad gaya ng bagyo, lindol, storm surge o pagbaha. Saklaw ng bill ang mga empleyado at public and private sectors na bibigyan ng 5-day special emergency leave with pay para mabawasan ang gastusin kapag biktima ng natural calamities and disasters. Sa panukala, ang mga empleyado ay makaka-avail ng calamity leave kung nakatira sa mga lugar na idineklara ng Pangulo o ng lokal na sanggunian na nasa ilalim ng state of calamity base sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Para mabigyan ng calamity leave, ang empleyado ay dapat makapagtrabaho na ng hindi bababa ng 6 na buwan at pwedeng gamitin ng magkakasunod na araw o magkakahiwalay. Ang mga government employees naman na trabaho ay kaugnay sa disaster preparedness ay pwedeng gamitin ang kanilang calamity leave kahit natapos na ang deklarasyon o na-i-lift na ang state of calamity makalipas ang 10 araw. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky at magandang umaga sa mga taga Palm Spring, California. Ano man ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan proteksyonan ng pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian at ibabaon sa kanila. Yung family 70% isopropyl alcohol specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang inyong mga kamay dahil meron po yung moisturizer. Yun ang mga mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ba, yan po
po yung isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. At para naman sa mga kumadrona natin, sa mga magagandang kumadrona sa iba't ibang panig ng kapuluan, the Philippine League of Government and Private Midwives ay magkakaroon po ng 25th National General Assembly. Ang tema po ngayong taon, Embracing Silver Lining of Midwifery Profession, Rise Up and Look Forward, Shine. April 23 to 25 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para po sa karagdagang impormasyon, tawag lang po kayo sa PLGPMI Secretariat 0915-855-1119. Nagbabala si Senator Amy Marcos laban sa Executive Order No. 57 ng Pangulong BBM na magpapalakas sa maritime security ng bansa sa gitna ng agresyon ng China. Ayon kay Senator Amy, magiging Trojan horse ng ng foreign interference ang nasabing kautusan dahil pinapayagan ito ang National Maritime Center na tumanggap ng donasyon, kontribusyon, grants at regalo mula sa ibang bansa. Ang ganito niyang hakbang ang magsisilbing gatong sa hindi matapos-tapos na kaguluhan sa Gaza at Ukraine na tumanggap ng tulong mula sa Estados Unidos. Ipinunto ni Senator Amy na solusyon ang kinakailangan ng Pilipinas para sa kapayapaan mula sa mga sinasabing kaalyadong bansa. Idinin pa ng Presidential Sister na gross irresponsibility ang mga aksyon na magpapahamak sa mga Pilipino at hinimok po ang administrasyon na huwag magpadalos-dalos at basag ulo para mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan. Hindi niya dapat isuko ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong desisyon. Sinabi pa ni Senator Amy na magsisimula ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang mga bansang claimant din ng isla at iba pang pictures ng tensyonadong bahagi ng karagatan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, kinakailangan daw magandang gising natin. Siyempre, kinakailangan magandang tulog para hindi humainit ang ulo, di ba, Senator Amy? Yan, ha? Para magkaroon tayo ng magandang tulog, ay alalayan ho natin ating sarili ng Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado po ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ginagawa ng Ultabayo? Ang Ultabayo po ay tumutulong para ma-achieve natin yung magandang tulog. Kasi pagka maganda yung tulog mo, yung brain ay itinataboy ho yung mga tawag dito, toxin sa ating katawan. Ayan, ha? Pinagagana yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun yung nagiging dahilan kung bakit paggising ho natin, relax na tayo. Pagharap mo ng salamin, sasabihin mo, ay ba ang pogi mo ngayon? Sasagot yung salamin, di naman. Dati na. Dati na. Ayan, na. Available po ang Ultabayo sa Lazada at Shopee. Pero siguraduhin ninyo, galing yan sa Theoxis Health Ventures. Pwede rin sa Mercury. Lahat ng branches ng Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Tandaan natin, sa panahon ng matindi ang problemang kinakaharap natin sa puyat, pagod at stress, meron tayong kaagapay, ang Ultabayo. Ang kauna-unahang postbiotic supplement ng Pilipinas na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Kung may mga tanong pa ho kayo, mag-text po sa 0917-110-6580. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Pinas! 3 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Huwag din natin kalimutan, ha? Gano'n sa mga babalik ko ng Pilipinas, mga balikbayan. Huwag na ho kayong magpasalubong ng imported na tsokolate.
Tangkilikin po natin ang gawang atin. May available pong masarap na tsokolate sa Pilipinas, ang Tangerine Chocolate. Yan po yung produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na natin umaasa sa Copra. Ngayon, mga MSMEs na. Nagpo-produce na ho sila ng mga matataas na kalidad, na magagandang kalidad ng cacao beans. Ipinoprocess po yan para maging Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. At yung mga variants po naman ng Tangerine Chocolate, mahigit 10 yan na gumamit din po ng mga harvest ng mga magsasaka. Available naman sa tangerinechocolate.ph. I-check po ninyo dyan. Pwede niyo kayo mag-place ng order yan po sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin ho natin ang gawang atin. Tangkilikin natin ang Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. O ang publiko, binalaan laban sa pagkain ng double dead na karne ngayong may anthrax outbreak galing abroad. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Binalaan nga ng kagawaran ng kalusugan yung ating mga kababayan laban sa pagkain ng double dead na karne ngayong may outbreak ng anthrax abroad. Ayon kay Health Asset Albert Domingo, kabilang ito sa safety measures laban sa pagkalat ng anthrax sa Pilipinas. Maaari rin anyang madali ng sakit kung kakain ng hilaw o undercooked na karne o mga meat products. Pero plenaryo ni Domingo na hindi kagaya ng COVID-19 o di kaya ay pertussis ang anthrax na maaaring kumalat sa hangin, na ipapasaan niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng kontaminadong karne o paghawak sa infected na hayop, karaniwan ay baka at kalabaw. Kabilang sa sintomas ng anthrax ang lagnat, skin rashes, pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng tiyan, pananakit ng ulo, pagpapawis at pangingitim ng bahagi ng katawan na nahawa ng sakit. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, Giselle Ricaport, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Giselle. At maganda umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Fort Worth, Texas. Ma'am Claudia din Claudia, may buntag di mo mama. May hapon diyan sa Texas. At para sa mga Pilipino dyan abroad, baka naghahanap kayo ng magandang investment. Pwede din kayong sumabay sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na gusto hong mag-avail ng murang housing program. Pero ito napakagandang investment opportunity. No? Pinakamura na po itong ready for occupancy unit sa housing industry with easiest term. Abay, mantakin ninyo, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang tinutukoy po natin, ang proyekto po ng Westchester Realty, yung pong si Vera Mabalacat, si Vera Bacolor at Samira, na ngayon po ay nag-o-offer ng napakamurang investment investment opportunity. Tsaka 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka na maglipat bahay agad. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya with a chance to win at trip for 2 sa anumang Asian destination. Ayan, pwede po sa Japan, sa Taiwan, sa Singapore, sa Hong Kong o sa Thailand. I-check po ninyo 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Yan po kayo magtanong sa mga nakastambay na mga staff nila para sagutin kung paano ho kayo makakapag-avail nitong 342 sa anumang Asian destination. Bay, matakin ho ninyo, magsasakura festival ho kayo ng libre for 2 ba? May bahay ka pa. Maganda umaga, Pilipinas! Si Catherine Bernardo daw at saka si Daniel Padilla trending na naman ngayon dahil daw sa sexy pictorial. Alamin nga natin ang detalye mula kay Gorgie Rula. Nagkabalikan ba, Gorgie? Sexy at mapangahas ang cover pictorial ni Catherine Bernardo sa April issue ng Mega Magazine. Self-love ang tema ng interview sa kapamilya actress na kung saan ay sinagot nito ang pagpapatawad at pag-move on sa breakup nila ni Daniel Padilla. Ang daming pumikap sa mga pahayag ni Catherine kaugnay sa pagpapatawad at binuhay tuloy ng mga fans sa mga dating isyong hindi magagandang ginagawa di umano ni Daniel laban kay Catherine. Pati ang video na kung saan ay pinapagalitan ni Daniel si Catherine at tila inaambaan pa niya ito ay lumitaw na naman at nabash ng bonggang-bongga si Daniel. Pero hanggang sa ngayon ay tahimik pa rin si Daniel at hindi pa siya nagsasalita para sa kanyang panig. Kaya tuloy mas napupunta kay Catherine ang simpatsya ng karamihan.
Hindi maitatangging apektado ang showbiz career ni Daniel at lalo namang umaalagwa ang career ni Catherine. Siya ngayon ang pinakamalakas na aktres at lalo pang lumalakas. Sa katunayan, mabenta itong Mega Magazine na lumabas ngayong buwan. At kasabay nito ay trending si Catherine Bernardo at pati na rin si Daniel Padilla. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Magandang umaga, Pilipinas! Magiging mainit ba ang ating maghapon? Alamin natin mula kay Rhea Torres ng Pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay sa update po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Extending pa rin po yung ridge or extension ng isang high pressure area sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ibig sabihin lamang po nito ay magpapatuloy pa rin yung mainit at maalinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero may mga tsansa pa rin po ng mga pulong-pulong mga pag-ulan. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. At sa ngayon po, wala naman tayong namamataan or minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at wala din po tayo nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaya pa rin po mga kapalaot ang ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat. At sa inaasahan po natin agwat ng temperatura ngayong araw sa mga piling syudad sa ating bansa, for Metro Manila maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius, sa Baguio City naman 16 to 27, Metro Cebu 27 to 33, sa Metro Davao ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius. At inaasahan po natin hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin po yung mainit at malinsahang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po. Ma'am Rhea, yes, po. yung dangerous heat index ng Dagupan, ano yun? Hanggang Dagupan lang? Abot ba yan ng Lingayen? Abot ba yan ng tawag dito doon sa may 100 Island? So yung usually po yung heat index po na na-observe po natin ay usually nasa area lang po kung specific. saan po siya yes po, specific okay. po siya. So pwede po siyang representative ng area pero since observed po siya, lalong-lalo pa yung mga observed values po natin, usually sa specific area lang po siya nararanasan. Okay. So hindi yun ang magiging temperatura dyan sa La Union, ano? Lalong-lalo doon sa mga magsasurfing. Yes po, tama po. So, kung titingnan po natin, pwede po siyang basehan kung mararanasan po tayo medyo magiging mainit po yung panahon pero hindi po siya yung specific na temperatura na inaasahan po natin for the whole area po. Pero hindi naman sila pinipigilan, ano? Basta wag lang bandang alas 10. Yes po, hanggang alas 4. Mga alas 10 hanggang alas 4 po, yun po talaga yung mainit. And kung gusto po nilang magliwaliw po sa mag-sunblock. Mag-sunblock po. Tapos as much as possible, huwag po tayong masyadong tatagal talaga sa na magbilad, kumbaga. Gaano katagal? Depende po sa kaya nila, pero as much as possible po, silong-silong din po tayo every once in a while. Kasi gusto ko sana magpatan, naging negro eh. ang biro nga doon daw sa medyo mga talagang maiitim na, wag na daw kayo masyadong, wag kayo magpapaaraw doon sa mga maiitim na. Baka daw kayo magbaga. Pilyo talaga yung mga Pinoy. Anyway, Ma'am Rhea, thank you. Maraming salamat. Gandang umaga. Salamat din po. Good morning. Si Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Nagdeklara naman ang Cebu City ng krisis sa tubig dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon. Ayon kay Mayor Michael Rama, nahaharap na ang syudad sa maraming hamon, bunsod ng tagtuyot at hindi na normal ang nararanasan nilang heat index. Balak ni Rama na magpasaklolo na sa isang eksperto mula sa Maynila para makabuo ng mga planong tutugon sa water crisis gaya ng pagbabawas ng non-revenue water. Kailangan din na niya ng praktikal na inisyatiba tulad ng pagtatayo ng mga impounding system sa Gabion Dam. Ngayon niya lang naisip doon ni Mayor. Mayor, matagal yung problema yan. Mamamahagi naman ng tubig ang Metro Cebu Water District sa mga residente gamit ang kanilang mobile siphon tanks simula bukas. Yun. Ngayon lang naramdaman ng Cebu. Sus, may Ginoo. Mayor, naman sa mga kaoy. Kadugay ba ni mo responde? At dahil nga po namang problema tayo sa supply ng tubig, huwag kalimutan din na pagbaunin ang ating mga chikiting ng ang ating mga mahal sa buhay ng family alcohol.
Proteksyon nila laban ho sa mikrobyo, dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family, 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone. Abayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Doon sa mga nagtatanong tungkol ho doon sa binabanggit nating scholarship sa TESDA para sa mga gustong maging barista ba yun? Mamaya, antamayanan po ninyo at makakausap po natin ang administrator ng Canadian Tourism and Hospitality Institute. Taas presyo sa gasolina ang sumalubong sa unang Martes ng Abril. Sa magkakahiwalay na kalatas ng mga kumpanya ng lingis, tumaas ng 45 centimos ang kada litro ng gasolina epektibo ngayong araw. May rollback naman na 60 centavos per liter ang diesel habang 1.5 ang rollback sa kada litro ng kerosene. Nitong Semana Santa, nagmahal ng 2.20, 1.40 at 1.30 ang kada litro ng gasolina, diesel at kerosene. Kinasuhan ng graft ng Makati LGU ang 3 empleyado ng Taguig City Hall kabilang ang City Treasurer nito sa Office of the Ombudsman. Sa 10 pahinang reklamo, inakusahan ng Makati LGU sina Taguig Treasurer Voltaire Enriquez, Jency Garcia at Erica Makaligtas ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the best interest of service. Nagugat ang kaso sa labis na pagkantala ng Taguig City Treasurer's Office sa pagpapalabas ng dokumento ng tax clearance. Kaugnay ito ng 3 parcel ng lupa na binili ng Makati mula sa Bases Conversion and Development Authority sa halagang 146 million pesos. Ayon kay Makati Mayor Abby Binay, matapos makumpleto ang transaksyon at magbayad ng buwis sa national government, nakakuha sila ng BIR Certificate Authorizing Registration para sa Transfer Certificate of Title. Gayon pa man, upang maproseso ang paglilipat ng titulo sa Makati City, ang Register of Deeds ng Taguig City ay kailangang magsumite ng tax declaration ng 3 parcel ng lupa, local tax clearances para sa Taguig at proof of payments ng local transfer taxes. Ngunit hindi pa rin ito inilalabas at nakabimbin lamang sa Treasurer's Office. Ano ba yan? Executive Order number 57 ng Malacanang. Kinustyon naman ni Senator Amy Marcos. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpaas, Aris 28. Raymond, good morning. Tahas ang kinwestiyon ni Senator Amy Marcos ang ipinalabas ng Malacanang na Executive Order number 57 hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Partikular na questionable para sa senador ang Section 7 nito na maaaring magtulak sa pakikialam ng mga dayuhang bansa sa Pilipinas. Ito ay sa magitan ng kanilang mga donasyon, kontribusyon, tulong at regalo na maaaring tanggapin ng National Maritime Center. Babala ni Senator Amy ang maganitong polisiyang nagtulak sa walang katapusan na gera gaya ng nangyayari sa Gaza at Ukraine. Hindi mo nakahihiya kung ang ating iporsige ay para sa kapayapaan ng rehiyon at makipag-usap sa China. Sa ngayon na hindi mo maaring pairali ng init ng ulo kundi dapat manaig ang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon. Giit ng nakatatandang kapatid ng Pangulo, dapat lang na huwag nating isuko ang ating karapatan sa West Philippine Sea, ngunit hindi umano ito papayag na may kahit isang Pilipinong malagay sa panganib. Para sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat, Raymond. Pinaalalahanan naman ng Commission on Elections sa mga Pinoy sa ibang bansa na magparehistro para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, may nalalabi lamang na 182 days bago ang registration deadline na nakatagtaan sa September 30. Sinabi ng poll body na para makapagparehistro, maaaring bumisita ang mga Pinoy sa Embahada ng Pilipinas o kaya sa designated registration center sa ibang bansa. Kailangan lamang may dalang passport bilang requirement ng overseas registration. 3 milyong Pilipino overseas ang target ng COMELEC na makapagparehistro para sa 2025 midterm elections. Samantala,
Magandang umaga, Pilipinas! Doon sa mga nagtatanong ha, doon sa binabanggit natin kahapon na scholarship. Kasama na natin ngayon si Ma'am Paula Samonte, Administrator ng Canadian Tourism and Hospitality Institute ng Mandaluyong City. Ma'am Paula, magandang umaga po sa inyo. Good morning po, Sir Angelo. Oo. Food and Beverage Services course itong inyong ino-offer, di ho ba? Yes po, sir. Opo. Ano mangyayari? Pagka-graduate nila, pupunta sila ng Canada, madi-deploy sila? Saan ang deployment? Kasi Canadian Tourism and Hospitality Institute. Yes po, sir. Bali po kasi we are offering a Canadian curriculum, but the course that we're offering po for the scholarship is under TESDA. So, it's Food and Beverage Services NC2 po. So, if makukomplete po nila yung 60 days na blended training, meaning po merong online and merong on-site training po sa school namin, then makakakuha po sila ng Certificate of Completion with Canadian Tourism and Hospitality Institute and TESDA logo. And if makakapasa po sila dun sa National Certificate to Assessment, they'll also get the NC2. So mag-NC2 pa rin sila? Mag-NC2 sila sa TESDA? Yes po. Ano yun? May link kayo, may mga linkages kayo sa Canada? Yes po. Bali, currently po, we're offering diploma courses, certificate courses, or short courses. And also, we're doing corporate training programs, travel agency seminars, and ito nga po, we're also offering the TESDA scholarship for food and beverage and also for housekeeping. Yung travel agency seminar, ay libre din? Yun po, sir, may bayad po. May bayad yun. Yes. The travel agency seminar naman po is a requirement of the Department of Tourism naman for those who want to put up their own travel agency and become DOT accredited. Uy, maganda yan ha. Magkano? Magkano bayad yung pagkaganyan? Usually, sir, it's 12,000 pesos per participant, pero it's subject to change po kasi. Saan sila pareho naman ang tatawagan, no? Saan sila tatawag? Ito yung binigay niyong number, 0917-527-5302. Yes po, sir. Yan, okay. Kaya lang 25 scholars lang pala itong para sa Food and Beverage Services course. Yes. Ano ito? Para sa batch na ito lang? Yes po. But most likely po, meron pa po tayong mga ina-expect na batches. So, mas maganda po, pupunta po sila sa office para makapagpa-reserve po ng slot yung mga interested trainees po natin. Kasi po, first come, first serve po siya. We also have slots po for the housekeeping. I think it's best po for those people who want to work in the hotels. Okay. Ano yan? Scholarship din? Yes po. Oy, samantalahin nyo doon sa mga jobless. Ito na magandang pagkakataon. Di ba? Yes. Kaya lang, dapat dedicated yung 60 days nila. Yes po. For food and beverage, it's 60 days of blended learning. While for housekeeping, it's 73 days of blended learning. Okay. Yun daw mga materials na gagamitin nila sa pag-aaral, libre din? Sakop din? Well, most of the time po we'll be conducting online classes. Okay. So for food and beverage po, it's going to be 45 days online and then 15 days na on-site. Pagdating naman po nila sa school, kompleto naman po lahat ng tools and equipments natin for food and beverage and even housekeeping. So wala naman na po silang poproblemahin. Ma'am, pwede daw ba ito for Visayas and Mindanao participants? Pwede naman, sir, kung makakapunta po sila. Or doon sa on-site. Yes. Okay. Po sana sa mga nasa NCR or with a nearby Metro Manila. Yung kaya po talagang makapunta ng school for on-site training. Ayan. Ay, doon sa mga taga-Abulog, Cagayan, maghanap na lang kayo din siguro ng mga mag-o-offer din ng ganitong mga programa. No? Malayo yung Abulog eh. Ayan, okay. I-inquire po sa inyong mga local regional district offices po ng TESDA. Usually po meron po silang ino. Meron din, ganun. Okay, sige. Ma'am po, yung 25 slots puno na, hindi pa?
Hindi po po. Marami pa po Hindi tayo. pa. Siya. Sige. Tsaka isa lang naman ito eh. Isa lang ito sa ino-offer nilang programa eh. Thank you ha. Thank you, Ma'am Paula. If may questions po sila, feel free po to contact our number. Yung number na lang, 8243-1590. Kasi kahapon, ang daming mga nag-text sa akin at tatanong eh. Dumiretso na kayo kay Ma'am Paula ha. Ayan. Ma'am, thank you. Magandang umaga. Po. Si Miss Paula Samonte, Administrator ng Canadian Tourism and Hospitality Institute dyan po sa Mandaluyong City. Ayan. Dumiretso na ho kayo doon para doon sa mga gustong mag-avail nito pong scholarship na ito na ino-offer din po ng TESDA. Tsaka ano yung link na po pwede nyong gawin sa kanila availing the program para makapag-abroad. Ayan. Oy, magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Montreal. Ha? At magandang umaga din sa mga suki natin dyan po sa Canberra, Australia. Magandang umaga, Pilipinas! Dagdag na clue daw sa mahiwagang tunog. Yoko nga. Mahiwagang tunog. Yoko, muntik-muntik ka na mahulaan kahapon eh. 23,000. Eto ho, ating mahiwagang tunog. Ganun lang ho, kasimple yung mahiwagang tunog. Tug-tug. Ano yung nahulog? Saan nahulog? Binigay ko na ho yung isang item. Yung pangalawang item na lang huhulaan nyo. Gusto nyo pa ng clue? Pambira naman buhay ito. Actually, muntik-muntik ka na talaga humapanalunan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan, diretso na ho kayo doon sa natin, doon sa number na binigay ko. Doon ho kayo sumagot. Wag na online at wag na ho sa numero ko dahil hindi rin ho yan mabibilang. Magandang umaga, Pilipinas! Eto, may dagdag kaalaman ho tayo, ha? Alam ba ninyo na ang helicopter pala ay binubuo ng dalawang salita? Dalawang words actually. Helico, ang ibig sabihin pala niyan spiral. Tapos yung Peter, helico, di ba? Helicopter. Helico at saka Peter. Yan, Peter. Yan, ang ibig sabihin, one with wings. Parang yung pterodactyl. Yung pala yun. Kaya huwag mo hatiin ng helicop, mali. Helico. Ter. Yan. Hirap din kasi Pala kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Sa helicopter daw sinaka yung binagsak. Hindi, taas naman nun. Pagbagsak nun, hindi ganun ang tunog. Malamang wasak. Huwag din natin kalimutan, para magandang ating tulog, mag-ultabayo. Para pagka magandang tulog, magandang gising. Ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recomendaho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration ay ang Ultabayo. Ano ba yung ginagawa ng Ultabayo? Tinutulungan po tayo na ma-achieve ang deep sleep para ho talagang hindi lang tayo nananaginip kundi nagpa-function yung ating brain para maitaboy ang mga toxin sa ating katawan. Ayan, Ang Ultabayo po ay available sa Lazada, Shopee. Tanong natin kung available dito sa Amazon. Tanongin ho natin yung ating mga kaibigan mula po sa Teoxys Health Ventures. But definitely, meron na ho ito sa Mercury, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Huwag na ho kayo magre-reklamo na alang stock. Para ho sa inyong mga concerns po, pwede kayo tumawag at magtanong sa mga nakastambay na medical experts natin sa 0917-110-6580. Ulitin natin 0917-110-6580. Ang Ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration. Samantala, sa iba pang mga balita sa ating pagbabalik, alas 5:20 na ho kasi ang oras sa buong kapuluan. This time check is brought to you by Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 23 makalipas ang alas 5, asynchronous at synchronous classes iniklara sa daycare, elementary at secondary school sa Quezon City ngayong araw dahil nga sa mainit na panahon. Detalye na balita mula kay Mal Gonzalez. Mal. Good morning, Kuya Angel. Mula face-to-face classes ay inatasan ng Quezon City government na lumipat muna sa synchronous at synchronous classes sa mga public school sa Quezon City ngayong araw. Ito ay kasunod pa rin ng matinding init ng panahon na nararanasan sa lungsod.
maging sa iba pang lugar sa bansa, dulot pa rin ng El Nino phenomenon. Sa bisong inilabas ng lokal na pamahalaan, pinatasan ang mga daycare, elementary, secondary public schools na gawing asynchronous at synchronous ang mga klase. Kabilang din sa saklaw nito ang mga mag-aaral ng ALS o ang Alternative Learning System. Ginawa ng Quezon City LG yung desisyon dahil patay sa nilabas na datos ng QC iRise App, ang multi-hazard early warning system ng lungsod. Tinatayang aabot sa 41 degrees Celsius ang init ng panahon na mararanasan ngayong araw dito sa Quezon City. Kahapon ay pumalo sa 37.2 degrees Celsius ang naramdamang init ng panahon o heat index sa Pag-asa Science Garden dito sa Quezon City. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Sa Pampanga, may 3 nang namatay dahil po sa pertussis. Tapos 48 cases naman ang naitalang whooping cough dyan po sa Region 3. Detalye na balita mula kay Grace Alzano, RH25. Grace? Grace, good morning. Nawawala si Grace. Anyway, para ho sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, may papakikayungan sa ating mga kababayan dyan po sa Pampanga. Huwag din ho natin kalimutan ha, patuloy po yung inaalok ho sa atin ng Westchester Realty na murang pabahay dyan po sa Central Luzon. Ito na ang pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% down payment, pwede pang gives. Ito po yung offer ho ng Westchester Realty, yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor at Samira. Pinag-iisa nyo naman. May iba yung Samira doon sa Severa. Ayan. 20,000 pesos all in na yung payment. 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede ka nang maglipat bahay agad. Gano'n pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan lamang sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555 plus a chance to win a 3-for-2 sa anumang Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Ayan. Kaya bago ho magpunta doon para mag-preserve, mag-practice muna mag-dart para siguradong tatama kayo papuntang Sakura Festival dyan po sa Japan. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin sa Japan. Ulitin ho natin, 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yun po yung mga numero ng Westchester Realty. Ito pa rin ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Balikan na natin si Grace Alzano. Grace, nandiyan ka na? Nawawala si Grace. Nasaan si Grace? Itinalaga ng Pangulong Bongbong Marcos si Police General Francisco Marbil bilang bagong hepe ng pambansang pulisya. Ginawa ang appointment sa Change of Command ceremony sa Campo Crame sa Quezon City, kasabay ng pagtatapos ng termino ni General Benjamin Acorda Jr. na na-extend lamang ho. Bago naging ika-30 PNP Chief, nagsilbi si Marbil bilang pinuno ng PNP Directorate for Controllership, Director ng Police Regional Office 8 sa Eastern Visayas at hepe ng PNP Highway Patrol Group. Membro ng Philippine Military Academy, Sambisi Class of 1991 si Marbil na nakatakdang magretiro sa Pebrero 7 ng susunod na taon. Actually, ito ang huling PMA year na nagsilbi sa dating Pangulong Fidel V. Ramos na naging PNP Chief. Congratulations ha! Siyempre, natutuwa ang Class Mapitagan sa kanya pong appointment, sabi po ni President Nick Bartolome. Maaaring ipawalang bisa ng Pangulong BBM ang Gentleman's Agreement ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China. Ayon kay retired Supreme Court Justice Francis Hardalesa, si Pangulong Marcos na ang chief architect ng foreign policy ngayon kaya pwedeng hindi na sundin ang special deal. Sinabi naman ng dating presidential spokesperson at attorney Harry Roque, hindi tratado ang Gentleman's Agreement kaya hindi obligado ang Pangulong BBM na ipatupad ito. Gayun naman nagbabala si Roque na baka mawala rin sa Pilipinas ang Ayungin Shoal kung mananatili ang direksyon ng foreign policy ng Pangulo. Pinabulaan na naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may Gentleman's Agreement ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang China.
Ayon kay Panelo, kinausap niya si Duterte tungkol dito at sinabi umano ng dating Pangulo wala siyang anumang kasunduan sa Chinese President na si Xi Jinping. Sinabi ni Panelo na gawa-gawa lamang ang nasabing kasunduan ng mga taong gusto ng publisidad o publicity para sa kanyang sarili. Naninindigan din si Panelo na ipinaglaban ni Mayor Digong ang soberenya ng bansa sa West Philippine Sea at na mismong ito ang nagdala ng usapin sa Chinese President noon. Nilinaw naman ng National Task Force for the West Philippine Sea na hindi purong militar ang nilulutong countermeasure ng Pilipinas laban sa agresyon ng China. Ayon kay NTF-WPS spokesperson Jonathan Malaya, multi-dimensions ang counter package ng Pangulong BBM kung saan saklaw rin ang diplomatic measures. Ibig sabihin, hindi lang niya nakatuon sa pagpapalakas ng militar at defense capabilities ng Pilipinas, kundi kasama din ang mga kaalyado, partner at mga kaibigan itong bansa. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na magkakasang gobyerno ng proportionate, deliberate at reasonable response laban sa China matapos ang panibagong water cannon incident na ikinasugat ng 3 Philippine Navy. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang bagong PNP chief na hubugin ang puwersa ng kapulisan na maging makadiyos, makabansa, makatao at makakalikasan. Sa kanyang talumpati sa Change of Command ceremony at retirement honors ni Police General Benjamin Acorde Jr., malugod na tinanggap at binati ni Marcos si Major General Romel Francisco Marbil. Inanyayahan din ng Pangulong Marcos ang bagong PNP chief na ituloy ang pagtataguyod ng pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo at pagbibigay ng pinakamahusay na serbisyo sa mga mamamayan. Maganda umaga, Pilipinas! Face-to-face classes sa Libon Albay, kinansila dahil din sa matinding init ng panahon. Detalye ng balita mula kay Roel Saldico, RH18. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol. Roel. PHL na kinansila ng lokal na gobyerno ng Libon Albay ang mga face-to-face classes sa lahat ng antas sa mapubliko man o pribadong paaralan ngayong araw ng Martes. Ayon sa MDRRMC Advisory No. 2 na pinalabas ng alas 5 ng hapon kahapon, suspendido ng lahat ng face-to-face classes sa bayan dahil sa naramdamang init ng heat index sa probinsya ng Albay na pumapalo na sa 36 hanggang 41 ang init ng panahon. Nakakabahala man ito dahil para sa mga mag-aral dahil nasa extreme portion na ang init kaya ito ay umanong ipatubad dahil ito ay modular o kaya man online na lang ang setup ng mga pasok. Tanging bayan ng Libon na Albay ang nagkansila lamang sa klase sa buong Bicol Region dahil sa matinding init ngayon naranasan sa Bicol Region. Mula dito sa Bicol, ito si Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Mabalos Ruel, 1% lamang ng mga ahensya at mga kumpanya ng Pilipinas ang handa laban sa cyber threat. Batay ito sa 2024 Cybersecurity Readiness Index Report ng IT at network company na Cisco. Ayon kay G2 Patel, Executive Vice President at General Manager ng Security and Collaboration ng Cisco, patuloy ang banta ng cyber attack sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan ng pag-atake tulad ng phishing, ransomware at iba pa. Pero nananatiling issue ang kakulangan ng cybersecurity talent habang 64% ng mga kumpanya ang nananatiling beginner pa rin pagdating sa cybersecurity preparedness. Sinabi pa ni Patel, dapat na maging prioridad talaga ng mga kumpanya ang pag-invest sa integrated platforms na maaaring makatulong upang maprotektahan ang kanilang sistema sa cyber attack. Ay, magandang umaga sa mga taga-Union Bank. Ganda talaga ng serbisyo nyo, no, ha? Nabili ho kasi ng Union Bank ang Citibank, eh. Ayan, oo. So, yung mga kliyente ho ng Citibank, nag-migrate sa Union Bank. Ngayon, sila ho yung pinahihirapan. Salamat, ha? Salamat ho sa perwisyo, ha? Nagbabala si Senator Amy Marcos sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag hayaang maging tau-tauhan ng Amerika. Ayon kay Senator Amy, hindi dapat pumayag ang gobyerno na gamitin ng US ang Pilipinas para isulong ang pansarili nitong interes. Kasabay nito, nanawagan din si Senator Marcos sa Pangulong BBM na i-adapt ang mas diplomasyang pamamaraan ng pagtugon sa agresyon ng China sa West Philippine Sea. Hinimok rin niya ang kapatid na ituloy ang negosasyon sa China at maliwalain ang tinatawag niyang warmongering ng Estados Unidos.
Sinabi ni Senator Amy Marcos, problema ngayon na masyado nang naiimpluwensya ng Amerikang Pilipinas, samantalang batid ng lahat na meron lamang itong political agenda. Punto pa na mababatas, napakalayo ng US sa West Philippine Sea at hindi naman sila ang bobombahin sakaling mauwi sa gera ang sigalot sa teritoryo. Ginawa ng presidential system pahayag matapos sabihin ng Pangulong BBM na magpapatupad ang gobyerno ng countermeasures laban sa pambubuli ng China sa tensyonadong bahagi ng karagatan. Antabayanan po ninyo ang ating malakas promo. Ang location mamaya ay Payatas, Quezon City. Diyan mag-iikot si Sherwin Alparo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 34 na makalipas sa alas 5. Champion! Impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! May vaccination drive laban sa pertusi sa Caloocan. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag ko yung gel. Umpisa na yung kampanya ng Caloocan NGO para sa pagbabakuna para labanan ng whooping cough o infection o ito yung tinatawag na pertussis. Ito matapos na ilunsad kahapon ng pinangunahan naman ng City Health Department ng lungsod. Ayon kay Mayor Alo Malapitan, prioridad sa pagbabakuna ay mga bata o mga matatanda na mahina yung immune system. Baka may mga naitala ng 12 katao ang nagkasakit sa lungsod. Ay sa alkalde, hindi ba na umano ito kasi na delikado ng ibang mga sakit. Pero wala pa rin umanong tatalo sa pag-iingat at maagap na paglaban sa naturang kasakit. Mas mainam umanong maging handa kesa sakaling kumilos lang kung meron ng mga na-infeksyon. Payo ng alkalde sa mga magulang na huwag mag-alala. Dahil matagal na umanong pinaghandaan o pinag-aralan ang mga bakuna at may katiyakang epektibo ito para sa mga bata. Wala pa rin sa kanara sa Pilipinas, bisa rin sa Kusyara 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Patay naman ang isang hinihinalang babaeng drug trader matapos na pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang gunman sa Antipolo City sa Rizal. Kinilala ng PNP Region 4A ang nasawi na si alias Rose, residente ng Barangay Kupang, Antipolo City. Sa investigasyon, lumalabas na naliligo lamang si alias Rose dakong alas 3 ng hapon sa loob ng kanyang bahay. Bigla itong pasukin ng isang armadong lalaki at pinagbabaril. Agad na tumakas ang gunman matapos ang pamamaril, iniwan na dead on the spot si Rose. Na-recover na mga investigador ang ilang piraso ng drug paraphernalia sa isang basurahan sa paligid ng bahay ng biktima. Sa ngayon, naglunsad na ang pulisya ng isang manhunt operation upang matukoy ang pagkakakilanlan ng gunman at motibo sa likod ng naturang pagpaslang. Nangunguna sina Senator Rapi Tulfo at Vice President Inday Sara Duterte sa pinakabagong survey ng Pulse Asia sa mga napipisil ng publiko na maging susunod na Pangulo ng Bansa sa 2028. Sa isinagawang survey noong March 6 hanggang 10, nakuha ng grupo ni Tulfo ang 35% na suporta habang si Vice President Inday Sara naman ay 34%. Sumusunod sa kanila si dating Vice President Leni Robredo 11%, Senator Amy 5%, panglima si Senator Robin Padilla 2%, habang tig 1% sina Senator Rizzo Antiveros at House Speaker Martin Romualdez. Lumabas naman ang pangalan ni Senator Grace Poe sa mga napipisil na maging Vice Presidente. Nakakuha ng 35%. Sumusunod si Senator Marcos 16%, si dating Senator Manny Pacquiao at Senator Robin Padilla kampo nakakuha ng 14%. Pasok din sa survey sa pagka-Vice Presidente si Senate President Juan Miguel Zubiri, 7% si Defense Secretary Gilbert Chidoro na may 4% at si Romualdez na may 1%. Yan po ang survey ng Pulse Asia. Pulse Asia. Balak ng magretiro sa politika ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon sa senador, hindi na siya sasabak sa eleksyon sa 2028 matapos ang halos 30 taong pagseserbisyo publiko. Pero patuloy pa rin umano niya ang iangat ang buhay ng publiko sa pamamagitan ng mga makabuluhang panukalang batas. Ginawa ni Zubiri ang pahayag sa kabila ng nakuhang 7% preference rating para sa mga posibleng tumakbo sa vice presidential race sa 2028. India nagalok ng tulong sa pagpapalakas ng maritime domain awareness ng Pilipinas ayon naman sa DND.
Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagkasundo nga ang Pilipinas at ang India na palakasin pa ang kooperasyong pandepensa ng dalawang bansa sa harap ng pareho nitong kinaharap na issue sa usapin ng maritime domain. Ito ang isa sa mga pangunahing na talakay sa pagharap ni Defense Secretary Gilbert Chodoro at Indian Minister of External Affairs Subramaniam Jaishankar sa pagbisita ng nabanggit na delegasyon sa Pilipinas. Ito ang dito nagpahayag na buong suportang Indian Minister sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, iminungkahi ni Jaishankar ang pagtutok sa maritime domain awareness sa pamamagitan ng information sharing sa pagitan ng dalawang bansa na ginagawa rin ng India pagdating sa Information Fusion Center Indian Ocean Region Development Project. Nagpasalamat naman si Chodoro sa ambag ng India lalo na sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Bukod sa external threat, pinag-aaralan din ng dalawang panig ang kolaborasyon pagdating sa climate change mitigation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Danger H. Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, si Ginoong Benjo Basas, ang chairman ng Teachers Dignity Coalition, kasama na natin. Benjo, magandang umaga ho sa inyo. Benjo. Yes, Sir Angelo. Yes, Sir Angelo, good morning po. Gaano karami na ang teacher natin na dumadaing dito sa matinding problema natin ng tag-init? Sa hanay ho ninyo? Halos lahat naman po, no? Halos lahat naman po, no? Wala naman kaming naririnig na magsasabi na okay lang. So, halos lahat po, no? Ay nagsasabi. So, halos lahat. Po talaga. Halos lahat. Kasi nga naman, unlike sa mga private schools, may ibang mga private school, afford na mag-air condition hindi na talaga kakayanin ng ventilador lang. Kabenjo. Opo, lalo na yung kahapon, Opo, kasi kahapon natuklasan po natin yun dahil kahapon parang nagbalik klase tayo dahil almost a week, last week ay wala po tayong klase. Sobrang init, yung naranasan po kahapon. Marami sa amin pinadala ng mga pictures, mga videos, na mga teacher na tumaas yung BP, pero mga nag-collapse ng mga bata doon sa kanilang mga clinical bawal, nagpapahinga na. So, marami po. So, mukhang mahirap talaga itong sobrang init po na to. Nag-collapse habang nasa loob ng klase o habang papasok ng klase? Habang nasa klase po. Meron po tayong mga ganyang ulat po. Marami? At least yung pinadalang picture po sa amin, meron tayong 3. Meron sa Rizal, meron sa Caloocan at isa pa po somewhere. Hindi, biro yun. Picture pa lang po yan. What about sa ibang mga lugar outside of NCR? Cavite yun, Sa Visayas, Mindanao? So far, wala naman po. Wala naman. But the same naman yung reklamo ng ating mga teacher po. Kahit sa buong bansa po ito. Okay. So, ano nire-recommenda nyo? Kasi yung iba hanggang, depende daw sa pagbabago. So, would you recommend that we'll make it at least temporary for a month? Kabenjo? Marami po tayong pwedeng gawin, gaya po ng yung pag-shorten po ng ating mga class periods, hindi natin paubutin ng 10 o'clock. So, pwede po o kaya sa afternoon, pwede naman tayo mag-klase ng 3 o'clock. Ang option po na ito ay could be done with asynchronous classes po. Halimbawa, yung remaining hours po na pwede naman. Basta ang matiyak lang po natin na meron pa rin face-to-face kahit na-exit. Ngayon naman, kung talagang hindi talaga kaya, might as well, huwag talagang bumalik na lang tayo doon sa modular at online po. Depende kung doon sa capacity at doon sa availability po ng resources sa isang lugar o doon sa mga learners po natin. Pero matiyak lang natin na hindi... Hindi kaya mas magulo yun yung halimbawa sabihin mo may face-to-face ganitong period pagkatapos yung succeeding online. Hindi kayo mas nakakalito yun? Opo. Nakakalito siya kung may time frame. Halimbawa kung just for clarity, halimbawa
kung ang sinasabi ho natin ay ang klase ay let's say sa NCR alas 12, ano po, no? Tapos ika-cut natin ng alas 9. Tapos yung remaining, yung 9 to 12 ay online na, hindi po gano'n, ano po. No? Parang mangyayari po dyan na synchronous, no? So, kung ano yung aabutin po, no, like let's say dun sa 9 o'clock, no? After that po, no, bahala na yung mga bata, no, on their own pace, no? Kung paano sila sasagot doon sa ibibigay, no, ng mga tanong ng mga teacher o instructions ng mga teacher po, and then kinabukasan na ulit sila pwedeng makita, no. Basta po titiyakin lang natin na in a week, the week's time, halimbawa ay mamimit ng bata, no, face to face yung teacher for that particular subject po, halimbawa. Ilang araw pa bang natitira para sa school year na to? Meron pa tayong 2 buwan po no. Ay, mahaba pa. Oo. Mahirap naman paikliin, ano ha? Oo. So talagang kasi pinaiksi na yan, no, Sir Angelo, no. May 31 na tayo because of the adjustment niya, no, doon sa plano ng DepEd, nag-gradual return, no, sa old school calendar, no. Kaya po ganyan. Oo. Ang may hazard bagay, ano, para pareho naman tayo ng sitwasyon, ano, pero ano yung incentive nag-iintay sa mga teacher on times like this? Wala po, no, wala specialized na ayun or ano ba. Okay. Kasi ibang LGU nag-o-offer na doon sa mga mag-face to face, at least may libreng tubig. Pwede naman po yun, ano. Pero syempre, kung tubig lang. Hindi naman sustaining yun. Oo. Sige. So, adjustment na lang talaga sa ano. Kasama rin po dyan, ano. Yung at least yung mga bata at teachers ay payagan na hindi na muna mag-isot ng uniform. Dahil sobrang init ng uniform ng teacher. Mukhang payag naman yung DepEd. Maganda naman po ito. Sige. Sir Benjo, maraming salamat ha. So, bukod sa Cavite, meron pang ibang areas na nag-feedback ng may nag-collapse ng mga estudyante? So, hindi pa po nila-consolidate yun. Sige. Paki-feedback ka naman kami ha. Marami po so. Paki-feedback ka kami kung saan yung ibang area. Thank you. Maraming salamat. Rizal po. Rizal. Okay, sige. Thank you. Si Ginoong Benjo Basas mula po sa National Chairman ng Teachers Dignity Coalition. Maganda umaga, Pilipinas! Isinisi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang pertussis outbreak at pagbabalik ng kaso ng polio at tigda sa bansa dahil sa naging vaccine hesitancy ng publiko noong nakarang administrasyon dahil nabigo itong pigilan ang pagkalat ng fake news laban sa kahalagahan ng bakuna. Sa isang press conference sa Kamara de Representantes, tinawag ni Garin ang pagkabigo ng Duterte administration ng Duque Obial Legacy na ang tinutukoy ay sina dating Health Secretaries Francisco Duque III at Pauline Jean Obial. Ayon kay Garin, ang pertussis outbreak ay hindi maaaring isisi sa administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Iniulat ng DOH na mula Enero hanggang Marso 16, nakapagtala ng 568 na kaso ng pertussis sa bansa, kung saan 4 na puna ang nasawi. Sa halip na hilingin ang pagbibitiw ng Pangulong Bongbong Marcos, sinabi ni House Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin na dapat na magbigay na lamang ng solusyon si dating Speaker Pantaleon Bebot Alvarez kaugnay ng tumatas na tensyon sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Naon narito sinabi ni Alvarez na kinatawan din ang unang distrito ng Davao del Norte na dapat na magsakripisyo ang Pangulong Marcos at voluntaryong magbitiw sa pwesto. Sabi ni Garin, ang panawagan ni Alvarez ay may tuturing na pagtatangkang mapabilis ang pag-upo sa pwesto ni Vice President Inday Sara sa Malacanang na pinaniniwala ang kumikilang naman sa China. Ayon kay Garin, ang panawagan ni Alvarez ay hindi pinakamabuting solusyon sa problema. Ipinunto pa ni Garin na ang pagtugon sa usapin ng West Philippine Sea ay hindi basta-basta mareresolba. Ikinalungkot naman ni House Deputy Leader, Majority Leader Janet Garin ang kabiguan ng Pulse Asia na makakuha kabiguan ng Pulse Asia na makuha sa isinagawa nitong survey ang saloobin ng mga Pilipino kaugnay ng panukalang charter change.
Sinabi ni Garin na ang mga tanong sa survey ang dahilan kung bakit nasayang ang pagkakataon na makuha ang tunay na sentimiento ng Pilipino sa Chacha. Ayon kay Garin, ang mga tanong gaya ng posibilidad na hindi magkaroon ng halalan, pagpapalawig ng termino ng mga nakaupo ngayon, pagbabago ng struktura ng pamahalaan ay maaaring nagdulot ng kalituhan sa mga respondent. Ang mga panukalang ito ay kasama umano sa mga pagbabagong o hindi kasama sa mga pagbabagong isinusulong ng kasalukuyang administrasyon. Pinunto pa ni Garin na wala ito sa kasalukuyang panukala ng pagbabago ng saligang batas na limitado lamang sa pag-amyenda ng economic provisions. Maganda umaga, Pilipinas! Istambay na ang Barangay Payatas, Quezon City. Nag-iikot dyan si Sherwin Alparo. Oras mo na sa buong kapuluan, 7 minuto bago sumapit ang alas 7. Alas 6 ng umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan ho sa Hong Kong at sa Taiwan, sa Taipei, Taiwan. Kumusta na ho kayo, ha? Paalala natin muli sa ating mga OFW, huwag na ho kayong mag-uwi ng tsokolate, pasalubong, tangkilikin ho natin ang gawang atin. Meron hong masarap na tangerine chocolate ang mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magnaniyog na dating umaasa sa Kopra, mga MSMEs na ngayon. Inakot po ni Dr. Helen Tan yung mga planting material ng kakao galing Davao, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan para po makapag-produce sila ng magandang kalidad ho ng mga cacao beans. Ayan, ha? Kaya ngayon, ang mga magnaniyog ay nagpo-produce ho ng tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at sa tangerinechocolate.ph. Mahigit 10 variants po yung available na tangerine chocolate, ha? Na pwede niyong pagpilian. At ang mga yan, gumamit po ng mga raw material na ani po ng mga magsasaka. Kaya talagang yan, 100% gawang Pinoy. Di ba? Local ang brand, pero ang dating global. At ang lasa, panalo. Tatalunin po yung mga imported na mga tsokolate. Tangerine chocolate. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga taga San Mariano, Isabela, nasa Payatas, Quezon City ngayon si Sherwin Alparo namimigay ng pera. Sherwin! Yes, magandang umaga, Angelo, at live ang DZRH dito sa Barangay Payatas, dito yan sa Quezon City sa Area A. Kaya naman yung mga taga-Barangay Payatas, ito din nyo na yung pakikinig, takasan nyo na mga radyo nyo. Dahil kapag nahuli namin kayo, 1,000 pesos at grocery bag mapapa sa inyo mula sa DZRH. Pero ito sa pag-ikot natin kanina sa isang kali dito sa Barangay Payatas, sa Area A, malakasan habang naglalaba. Naglalaba. Pero mo naglalaba, nakikinig ng balita. Yung laba at balita kung tawagin. Kumukusot habang nakikinig sa'yo. La Balita. Bagong programa yan, ha? Pwede yan sa Pwede yan sa Pride. La Balita, di ba? La Balita. Naglalaba habang nakikibalita. At Sepo, itong si Nanay. Ayun ang kanyang radyo. Yan, nakatalikod sa kanyang radyo. Laki na radyo ni Nanay, Yung radyo na, imported yan. Parang, saan ka rin radyo nyo? Bigay lang po yan ng kaibigan ng anak ko. Ang bigay lang yan? Galing abroad. Opo, galing abroad yung radyo. Pero, biruin mo, ang lakas ng tagap ng balita. Para share sa kapitbahay, ha? Oo. Napapakita habang naglalabas siya, may mga dumadaan, nakikipakinig din ng DZRH. Pangalan niyo, Mami? Rosie Mugara po. Si Nani Mugara. Kanina pa kayo naglalaba? Alas 3 po ng madaling araw. Sipag talaga ni Nanay, ha? Pero bukas na yung radyo ko nila pag alas 3. Ganyan talaga. Kapag mo ng alas 4, dinig na dinig lahat ng balita na binabalita mo. Mukhang nakatapos na kayo. Opo.
Yan, mukhang ang puti na nung ano. So, ibig sabihin, nabanlawan na. Sige. Okay. Uulit pa po yan. Uulit pa. Bigyan mo na yung pera ni nanay. Dahil, anong paborito yung programa tuwing umaga? Si Sir, Magandang Umaga, Pilipinas. Sino paborito mo announcer? Angelo Palmones. Angelo Palmones, bigyan ng 1,000 pesos yan! At syempre, lalo ka pang gaganda na kapag sinot mo ang DZRH t-shirt. Maraming salamat po. Maraming salamat. At syempre, bukod dyan, meron pang regalo mula sa DZRH na grocery bag. Yan. Thank you po. Magandang Umaga, Pilipinas. Ayan, salamat po. Salamat, Nay, ha. Thank you. Angelo Palmones, maraming pong salamat. Opo, ayan. Thank you. Nay, huwag kayong bibitaw, ha, dahil susunod ang 2x2, ha. Nakastambay na ho sila. Susunod na. Susunod na 2x2. Kaya naman, sa mga nakikinig dyan, baka kayo na ang susunod nating winner sa DZRH Mas Malakas. Promo hours number 6, Sherwin Bata Alfaro. Tuloy-tuloy sa pagpapadita, tuloy-tuloy sa serbisyo, tuloy-tuloy sa paglalaba. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Sherwin. 2x2 in just a while at ang ACS Balita, Kuya Angel, si Angelo Palmones po nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyong lansawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 1 minuto na makalipas ang ACS ng umaga.